Ombudsman, maawa naman kayo. Unahin nyo naman yung yung mga nangawat dyan, ng mga nangurakot, nag-kickback sa ghost at substandard flood control projects. Kailan nyo ikukulong si Martin Romualdez? Bakit nyo unahin pa si Marcoleta na talagang halata naman pong pilit na po ito Halatang halata naman po na itong kaso kay Senator Rodante Marcoleta ay talagang politically motivated dahil opposition siya. Politically motivated para tumigil na siya. Pag nakulong siya ay talagang siyempre tigil na. Wala na tayong boses dyan na mag-uusig dyan sa flood control projects. Kaya talaga hong may mga malalakas, makapangyarihan na mga kamay ang tumutugis kay Senator Marcoleta para hindi na po siya magsalita tungkol sa flood control corruption. Tingnan po ninyo ang Plunder Law, Republic Act 7080. Diyan po na-convict si President Joseph Estrada noon dahil tumanggap siya ng commission o kickback sa pagbibenta ng pagbili ng GSIS ng shares sa Bell Corporation. Dahil siya din nagutos sa GSIS na bumili kayo doon sa Bell Corporation ng over 1 billion. In exchange, binigyan siya ng komisyon ng kanyang mga cronies sa Bell Corporation sa halagang around 127 million. So, combination or series of acts. Dito kay Marcoleta, may government funds ba na involved dito? Wala. Private funds ina Congressman Michael Defensor at dalawa pang donors niya sa kampanya niya. Meron ba siyang binigay ba yun ni Congressman Mike Defensor ang kanyang contribution kay Senator Marcoleta in the expectation of or in exchange for a contract or a government project na si Senator Marcoleta may control? Wala. Wala po yan. That element of the crime is absent. Sinasabi, series ang plunder ay ill-gotten wealth. Ill-gotten. Nakuha sa masamang paraan. Through a combination or series of acts. Series of acts. Pagdodonate ng campaign fund, series of acts ba yun? Private funds? Hindi naman si Marcoleta ang may kapangyarihan sa mga government contract or hindi naman yon in exchange for a government contract. Wala pong sinasabi ng ombudsman, isa pang element, provision to the prejudice of the government. Saan nag-prejudice ang government dyan? Nung nakalimutan niyang ipasok yun sa SOSE niya, yung 70 million na 75 million na yun, anong resulta doon? Dinismiss po yun ng COMELEC. The COMELEC has primary jurisdiction over offenses involving campaign, election offenses, including campaign contributions. Dinismiss na po yun kasi yun pong provision na yun dati na nagiging criminal offense yun. So pag hindi mo na ipasok yung tama na contribution sa iyo, ay na-repeal na po yun. Na-erase na yun, na-delete na yun ng bagong batas na pinasa din ng mga congressman. Kaya po talaga, papaos na po ako ng kakaulit-ulit. Ombudsman, maawa naman kayo. Unahin nyo naman yung mga nangawat dyan, ng mga nangurakot, nag-kickback sa ghost at substandard flood control projects. Kailan nyo ikukulong si Martin Romualdez? Bakit nyo unahin pa si Marcoleta na talagang halata naman pong pilit na po ito Para talagang wag na siyang mag-ingay tungkol dito sa flood control corruption. Unahin nyo na po, ipakulong si Martin Romualdez. Yan si Bonoan, ipakulong nyo yan. Bakit yan state witness? Nasuli na ba niya? Yung bilyong-bilyong perang kinuha niya, na kinurakot niya sa kickback ng flood control projects na yan? Nasa na resibo ng National Treasury na nagsoli si Bonoan? Bakit siya magiging state witness?
kung hindi siya nagsusuli ng tamang amount. At saka kung hindi po siya ang most guilty, sino po ang most guilty? Sino ang tinutukoy ni Bunuan na most guilty? Si Romualdez ba? Siyempre hindi niya sasabihin si BBM, di ba? Sino most guilty? Sasabihin niya ba, kontraktor? Ang taas-taas ng posisyon mo, Secretary Bunuan, wala nang tataas sa'yo. Hindi pa rin ikaw ang most guilty? Ayan ang problema, sir, eh. Kasi ho, talagang injustice po ito kay Senator Marcoleta. This is a grave injustice. A grave injustice.